aming nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Nakumpiskang marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng kalahating milyong piso. Sinunog sa Benguet. Mandatory drug testing sa mga estudyanteng papasok sa kolehiyo planong ipatupad ng Commission on Higher Education. Mga pagbabagong ipatutupad sa bansa, isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Lao. SSS contributions tataas kung ipatutupad ang SSS pension increase. Labor Secretary Silvestre Bello III at Welfare Officer Angel Cruz Jr. nagpaliwanagan ukol sa reklamo ng mga stranded OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Pangamba sa posibleng pagkalat ng Zika virus sa bansa, pinawi ng Department of Health na paulat na 5 kaso ng Zika hindi locally transmitted. Ilang bahagi ng Florida isinailalim sa state of emergency dahil kay Hurricane Hermine. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 2 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa Nagtahan flyover sa Maynila kaninang madaling araw. Narito ang report ni Jericho Albano. Nakahandusay sa kalsada ng Matatnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider nang maaksidente ito sa northbound lane ng Nagtahan flyover sa Santa Mesa, Maynila kaninang madaling araw. Dahil sa nangyaring aksidente, halos hindi makausap ng maayos ang pasyente na kinilalang si John Anthony Evangelista na residente ng Santa Cruz, Manila. Nagtamo ito ng ilang sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bagaman nakasuot ito ng helmet, nagkaroon ito ng bukol sa noo at pamamaga sa pisngi. Agad na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV Rescue si Evangelista at saka dinala sa Philippine General Hospital. At dahil hindi makausap ng maayos, sinadya ng grupo ang bahay nito sa Santa Cruz, Maynila upang ipagbigay alam sa kanyang kamag-anak ang sinapit ng biktima. Agad naman sumama ang kaanak nito pagbalik sa ospital. Ayon sa otoridad, posibleng nawalan ng kontrol si Evangelista nang sumampa ang minamaneho nitong motorsiklo sa Center Island habang binabaybay ang northbound lane ng naturang flyover. Ayon sa mga tauhan ng MMDA, nakainom umano ang pasyente dahil amoy alak ito ng kanilang lapitan. Ito rin umano ang posibleng dahilan kaya ito na-aksidente. Samantala dinala naman sa Western Traffic Enforcement District ang motorsiklo ni Evangelista. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Manila. Pinangunahan ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa ang pagsunog sa mga nakumpiskang marijuana sa Benguet na tinatayang nagkakahalaga ng kalahating milyong piso. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Pinangunahan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang pagdiriwang ng ika-115 taong police service anniversary sa Camp Bado Dangwa, Lateridad, Benguet. Mainit na sinalubong si de la Rosa ng Police Regional Office Cordillera sa pangunguna ni Regional Director Police Chief Superintendent Elmo Francis Sarona. Sinuotan pa ng tradisyonal na native costume ng mga taga-Cordillera si de la Rosa at sumayaw ng sayaw ng mga katutubo sa Cordillera. Kabilang sa programang awarding of medals sa ilang PNP personnel, kasunod ang pagbibigay ng mensahe ng PNP Chief. Kahit saan mang probinsya tayo, iisa lang ang ating layunin. At yan ay ang panatalihing ligtas ang ating mga kababayan at mapayapa ang mga lansangan.
Ang ating pagdiriwang ay higit na makabuluhan sa gitna ng pagbabago na nangyayari ngayon sa ilalim ng bagong administrasyon sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Kalahating milyong pisong halaga ng marijuana ang sinunog sa sinagawang ceremonial burning kaninang umaga dito sa Camp Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet. Sa kabuuan, aabot sa 4.7 bilyong halaga ang nakumpiskang droga ng Dangerous Drug Board mula August 25 ngayong taon ang naitala ng Police Regional Office Cordillera. 2.8 bilyon dito ay mula sa marijuana, 662,800 sa nakumpiskang shabu at 1.9 billion halaga ng chemicals na pwedeng makapag-produce ng 600 kilos ng shabu sa Cordillera Region. Ayon kay General De La Rosa, mas paiigtingin nila ang kampanya laban sa illegal na droga. Campaign promise to eradicate the drug problem, criminality and corruption in 3 to 6 months. We are now running out of time. 2 months has passed already. The remaining 4 months, I hope we will not only double, triple, or quadruple our efforts in order to hit the targets. Otherwise, as I have said, we cannot afford to fail the Filipino people. Payo naman ni Bato sa mga pulis na gawin ang kanilang trabaho na hindi lalabag sa human rights. Binalaan din ang mga pulis na sangkot sa illegal na droga. Kailangan umano na panatilihin nilang malinis ang hanay ng pulisya. Nagkaroon rin ng open forum ang Chief PNP sa ilang local executives at mga sumukong drug personalities. Pagkatapos nito ay nagkaroon din ng budol fight, kasalo si PNP Chief De La Rosa. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, La Trinidad, Benguet. Plano namang ipatupad ng Commission on Higher Education o CHED ang mandatory drug testing bilang bahagi ng admission requirement sa lahat ng mga estudyanteng papasok sa kolehiyo sa taong 2018. Ito ang balita ni Monokso. Tinatayang may 600,000 to 700,000 estudyante ang papasok sa kolehiyo sa taong 2018 sa pagtatapos nila ng senior high school sa ilalim ng K-12 program sa bansa. Isang polisiya ang bubuuin ng Commission on Higher Education na magkaroon ng mandatory drug testing sa lahat ng mga estudyanteng papasok sa mga kolehiyo at universidad. Ito ay isa sa magiging admission requirement ng mga incoming college students. Bukod pa ito sa random drug test sa mga estudyante at mga kawani sa lahat ng mga kolehiyo at universidad sa bansa na nagsimula naman noong 2009. Lalo pa ngayon kung may patupad natin yung drug testing as a requirement for admission, lalong medyo makukunto, lalong madideter at madidiscourage ang mga estudyante kasi malamang na pag sila ay gumamit at nagpositibo, di sila makapag-aral sa kolehiyo. Kailangan muna nilang magparehab. Di syempre hindi practical yun para sa kanila, para sa kanilang mga magulang. Target ng CHED na makipagpulong sa iba't ibang ahensya sa susunod na linggo upang masimulan na ang pagbuo ng mga regulasyon na nakapaloob dito. Plano ng CHED na maisapinal ang polisiya sa December ngayong taon. Tatatag tayo ng isang task force or technical working group na maaring kabibilangan niya ng, of course, pamumunuan niya ng CHED, kabibilangan niya ng DOH, yung Dangerous Drug Board, kasama yung representative ng mga both public and private schools. Ayon naman sa Department of Health, pag-aaralan nilang maigi ang mga regulasyon at titiyaking naayon sa batas ang kanilang ipatutupad na polisiya. We look at the guidelines, baka pwedeng may period of rehabilitation and then they can be admitted. Ang polisiyang bubuin ng CHED, katuwang ang ilan pang kagawaran at ahensya, ay bahagi ng pagsalba sa kinabukasan ng mga kabataan at paikiisa sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Gawin nating yung advokasya para sa mga paaralan ay maging drug-free campus sa pag-adapt ng mga regulasyon o mga guidelines. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa iba pang balita, isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nais itong pagbabago para sa Pilipinas sa isasagawang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit sa Lao sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
28th at 29th Association of Southeast Asian Nations Summit na isasagawa sa Lao mula September 6 hanggang 8 ang kauna-unahang international engagement ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito rin ang pagkakataong tatanggapin ng Pilipinas ang chairmanship para sa ASEAN Summit 2017. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary on Office of ASEAN Affairs, Maria Helen de la Vega, isusulong ni Pangulong Duterte sa naturang conference ang pagbabagong nais nitong gawin sa Pilipinas. He wants to make the international community aware that he's very sincere to evolve genuine change in the country, and he wants them to understand where he's coming from as far as, for instance, this issue on the illicit drugs are concerned. Inaasahan naman na gagamitin din ni Pangulong Duterte ang pagkakataon upang ipaliwanag sa international community ang malalang suliranin ng bansa sa iligal na droga at pagsuporta ng ibang ASEAN members sa chairmanship ng Pilipinas. He will explain to the international community the problem that we had, how it impacts on the social fabric of our society, and a problem that could affect us even in the future. Higit sa 30 tao ang official delegation ng Pilipinas sa ASEAN Summit. Ilan sa makakasama ni Pangulong Duterte, sina Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, at Social Welfare and Development Secretary Judy Tagiwalo. May mga bansang nagparating na ng kagustuhang makausap si President Duterte bilaterally, subalit tumanggi na ang DFA na ibigay ang detalye nito. Kabilang naman sa kumpirmadong makakausap ni Pangulong Duterte sa sidelines ng ASEAN Summit sina US President Barack Obama at Russian President Vladimir Putin. Kumpirmado naman ang Chinese Prime Minister na si Li Keqiang ang makakarating sa ASEAN Summit sa Lao, subalit walang imbitasyon ng Pilipinas at China hinggil sa bilateral talks ng dalawang bansa. Dagdag din ng DFA, malabong makausap ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon si President Duterte dahil sa tight schedule ng Pangulo sa ASEAN Summit. Una nang nagbigay ng filler ang United Nations na nais nitong makapulong si Pangulong Duterte dahil sa tumataas na bilang ng mga nasasawi na may kaugnayan sa iligal na droga. Bagaman hindi naman bubuksan ni Pangulong Duterte ang issue ng maritime dispute sa West Philippine Sea, magkakaroon naman ng panahon para talakayin ang pagpapanatili ng regional maritime security, peace at stability sa Asia-Pacific region. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naniniwala ang Department of Trade and Industry o DTI na walang magiging masamang epekto sa ekonomiya at mga namumuhunan sa bansa ang pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Pinabulaanan ng Department of Trade and Industry ang pangamba ng ilang mga kongresista na may kinalaman ang pagbaba ng local stock market index sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Over the last 2 weeks, many people are quite nervous about the stock market because from 8,100 index, bumaba po yan ng about 7,700. Sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez sa budget deliberation sa Kamara na nananatili pa rin ang malaking tiwala ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa kabila ng serye ng pagkamatay ng mga drug suspect na bahagi nga ng war against drug ng Administrasyong Duterte. Kasi baka natatakot po sila kung mayroong nag-ano sa atin ng human rights. Sa tingin ko po, hindi po siguro because I think on the other hand po, there is much peace and we are lessening the number of mga illegal drug traders. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, tutulong ang TESDA sa pagsasaayos ng buhay ng mga drug dependents at sa pagdaragdag pa sa skills ng mga umuwing OFW upang magkaroon ito ng trabaho. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nakahanda ang tanggapan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga drug dependent at OFW na gustong sumailalim sa mga programa nito.
Ayon kay TESDA Director General Giling Mamonjong, kailangan lamang na matapos muna ang rehabilitation program ng mga drug dependent bago isalang ang mga ito sa skills training. Nasa 700,000 ang nakarating na bilang ng mga sumukong drug dependent sa TESDA, subalit nasa 1.2 million ang kanilang inaasahan. Maaaring mamili ang mga ito sa mga kurso ng TESDA gaya ng welding, construction at automotive. You cannot offer training, skills training program for those who have not yet been tried rehabilitated. Kailangan rehabilitated muna sila. Nakaabang din ang TESDA sa mga OFW lalo na sa mga umuwing galing ng Middle East. Bagamat may mga skills na ang mga ito, ay titingnan pa rin nila kung may iba pang aakma o may daragdag upang makahanap muli ng trabaho. Bago pa nga sila umuwi rito, alam natin kung anong mga skills na kailangan nila dito. So, TESDA is prepared. Posible namang isara ng TESDA ang mga programa ng tinatayang nasa 400 o 10% ng accredited na institusyon matapos bumagsak o no compliant ang mga ito sa kanilang panuntunan. Nagsasagawa na ngayon ng pag-o-audit ang ahensya para matiyak kung sumusunod ito sa standard na itinakda. Para makita natin kung ilan taon sila hindi nag-comply, di ba? Tinitingnan na natin din kung ilan ba ang naibigay na eskulas dito, ano ba nangyari sa mga eskulas na binigay natin sa kanila. Sa ngayon ay ibinaba na rin ng TESDA sa barangay level ang recruitment sa mga scholar upang maabot pa ang mas marami. Nasa 42,000 ang barangay sa bansa at target ng TESDA na mabigyan ng scholarship ang hindi bababa sa 200 katao kada barangay. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Taguig City. Susunod sa ito ang balita. SSS contributions tataas kung ipatutupad ang SSS pension increase. Pangamba sa posibleng pagkalat ng Zika virus sa bansa, pinawi ng Department of Health na paulat na 5 kaso ng Zika hindi locally transmitted. Agarang pag-aproba sa panukalang emergency powers ni Pangulong Rodrigo Duterte upang marisolba ang traffic crisis sa Metro Manila, hiniling ng PNP Highway Patrol Group. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Pinangangambahan ng isang environmental watchdog ang posibilidad na maipasa sa mga consumer ang $1 bilyong na gastos sa planong pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Ito ang balita ni Monokson. Sinusulong ngayon ng Department of Energy ang pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. $1 bilyong ang tinatayang kailangan na halaga upang mapagana ang naturang planta. Sa halip na ipamahala ito sa pribadong sektor, nais ng ilan na ang gobyerno ang solong magpatakbo sa BNPP. Kung magbabalik operasyon ng planta, nasa mahigit piso per kilowatt hour lamang ang halaga ng kuryente nito, kumpara sa mahigit 4 na piso per kilowatt hour na halaga ng kuryente ngayon. Ayon sa DOE, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahal na kuryente sa buong mundo. Subalit, pinangangambahan ng Philippine Movement for Climate Justice o PMCJ na maipapasa lamang sa mga consumer ang $1 bilyon na gastos sa pagbuhay sa BNPP. Ayon sa PMCJ, sa halip na buhayin ang BNPP, gamitin na lamang ang pera upang makagawa ng mga renewable power plants na mas malinis at mas ligtas. Perang iyon ay maaari ring gamitin para dun sa pag-develop ng renewable energy dito sa ating bansa. Nakikita natin ngayon yung pagiging competitive ng renewable energy, lalo na yung solar. Pero ayon sa isa sa mga supporter ng BNPP na si dating Congressman Mark Cuangco, kung magiging operational ang planta, mabilis na maibabalik ang ginastos para dito. Bagamat hindi maipapangako na agad na magiging mura ang singil sa kuryente sa buong bansa. Paano po magmumura ang kuryente? Hindi dahil sa isang planta na nagbigay ng murang kuryente, kung hindi dahil sa isang fleet na planta na nagbibigay ng murang kuryente. The low price will come in the future, a decade or 2 from now. It won't come tomorrow, even if you run BNPP.
Naniniwala naman si DOE Secretary Alfonso Cusi na hindi sila mahihirapan na humanap ng pondo para sa BNPP dahil maraming interesado para dito. I'm sure that there will be a lot of funders, because a lot of funders believe in the project, believe in the economic value of having that kind of an investment. Ipinaliwanag ng DOE na hindi delikado ang paggamit sa Bataan Nuclear Power Plant. Bagkus, ito pa nga ang pinakaligtas na paraan upang makakuha ng mura at sapat na supply ng kuryente. Sa buong mundo, karamihan ng mga maunlad na bansa ay gumagamit ng nuclear power. At iilan pa lamang ang kaso kung saan marami ang namatay dahil sa aksidente sa mga nuclear power plant. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Taguig City. Samantala, magpapatupad ng dagdag na kontribusyon ang Social Security System o SSS kung ipatutupad ng kasalukuyang administrasyon ang 2,000 pisong dagdag sa tinatanggap na buwanang pensyon ng SSS members. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Grace Casin. Grace? Attorney, kanina nung nalaman ng mga matatanda, ng mga pensioner ng SSS na talagang pinupush ng Duterte administration itong magbibigay ng dagdag na 2,000 pesos para sa kanila, talagang natuwa sila. Isa nga dyan sa nakausap natin, itong si Lola Marieta. Ayon nga sa kanya, kulang na kulang yung 3,000 pesos na pensyon niya ngayon dahil maliban dun sa mga maintenance niya ay siya pa rin ang sumushoulder dun sa ilan sa kanyang mga apo. Pakinggan natin si Lola Marieta. Sa pagkain, gano'n lahat. Ay magkano lang naman ang pension. Minsan tinitipid. Gusto mo kumain, hindi ka kakain. Gaya ngayon, nagpumunta ako dito. Subalit ayon kanina kay SSS President Emilio de Quiros, kailangan nilang itaas ng 5 hanggang 6% ang kontribusyon ng mga miyembro. Dahil ayon sa kanila, wala naman daw silang ibang mapagkukunan ng pondo kundi dito rin sa mga member ng SSS para nga madagdagan ang pensyon ng mga pensioner. Pakinggan natin si Emilio de Quiros, ang presidente ng SSS. Ang sinasabi lang ho namin, kailangan magkaroon ng funding mechanism. At isa dun sa option would be of course an increase in contribution rate. Attorney, kinuha natin yung reaksyon ng ilan sa mga miyembro ng SSS at isa nga sa nakausap natin kanina, si Mrs. Cristeta. Ayon nga sa kanya, syempre nabibigatan sila, lalo na siya na meron siyang maliit na anak na inaalagaan, buntis pa siya at meron siyang isa na nasa pinapaaral. Ayon sa kanya, yung 600 pesos na kontribusyon niya kada buwan sa SSS, kung madadagdagan pa yon, mas lalo ng pabigat sa kanilang pamilya. Pakinggan natin si Cristeta Toledo. Wala na lalong matira sa sahod namin. Lalo ngayon, may malit pa ako, buntis pa ako, may nag-aaral pa ako. Attorney, ito naman yung ilan sa mga naging reaksyon naman ng ilang mga miyembro ng SSS na kinuna natin ng reaksyon. Actually, kung the more benefits naman makukuha, parang reciprocal. Pero kung pataasan tapos the benefits is not quite reciprocate, so that's a futile move. Siyempre parang ang laki na nga ng hulog tas tataasan pa, di ba? Siyempre, bawas uli sa budget. Ang panukalang dagdag 2 piso ay increase sa SSS pension ay naipasa ng 2 kapulungan ng Kongreso noong nakaraang taon, pero vinito yan ng nakaraang administrasyon. Subalit pag-upo ng Duterte administration, isa ito sa ipinangako niyang ibibigay sa mga pensyonadong miyembro ng SSS. Grace, ang sabi kanina ni President de Quiros ng SSS na isa sa mga funding mechanism options lamang nila itong pagtataas sa mga singil sa contribution ng mga members ng SSS. May ano pa ba yung mga ibang option? May option ba dito na isubsidize ng gobyerno yung kakulangan sa pondo para maitaas yung 2,000 peso na hinihingi ng mga pensyonado? Sa ngayon, attorney, hindi pa raw na pag-uusapan niya ng SSS, kaya wala pa rin silang nalalatag kung ano-ano yung mga options nila na pwedeng pagkunan ng
pondo. Isa lang sa kanilang nasusure na talagang dun babagsak ang dun kukuha sila ng pondo ay itong increase nga. Maliban na nga sa pwede naman silang humingi ng funding from the government. Wala bang marching order sa kanila si President Duterte na para humanap ng ibang funding mechanism options at maging last resort na lamang itong pagdadagdag o pag-i-increase sa mga kontribusyon ng mga current SSS members? Sa ngayon, attorney, wala pang pag-uusap na ganyan itong si President Diquiros at ang Duterte administration kasi nag-file na rin siya ng courtesy resignation niya noong July at hindi niya rin alam kung mananatili pa ba siya or hindi na. Kaya wala pa silang napapag-usapan ng Department of Finance at ng Malacanang. So, ang ibig sabihin lang, Grace, is kung ano man yung polisiya ng bagong papasok na SSS President, yun ang hintayin natin kasi baka makahanap naman siya ng iba pang opsyon na hindi gaano mabigat sa ating mga kasambahay. Yes, attorney. Lalo na kung ang magiging presidente na yan ay i-appoint din ng presidente. Maraming salamat, Grace Casin, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Health o DOH ang napaulat na 5 kaso ng Zika virus sa bansa. Ngunit paglilinaw ng kagawaran, hindi ito locally transmitted dahil bumisita lamang sa bansa ang mga nagpositibo sa virus. Ito ang balita ni Aiko Miguel. 4 na foreign nationals at 1 Pilipina ang nagpositibo sa Zika virus noong nakaraang linggo. Pero nilinaw ng Department of Health na magaling na ang mga ito at negatibo na dahil lumagpas na sila sa incubation period ng virus o 3 hanggang 12 araw mula nang sila ay makitaan ng sintomas ng nasabing viral infection. Nagkaroon na tayo ng 5 cases that are positive for Zika virus and they came into the Philippines, but luckily we have prevented the local transmission of the Zika virus. Sa kabila ng insidente, tiniyak ng DOH na nananatiling Zika virus-free ang Pilipinas. No cause for alarm, but we are on heightened alert in the DOH and yung ginagawa natin is to actually make sure that we get all the possible positive cases. Mas maigting at mas maigpit naman ang pag-i-screen ngayon ng Bureau of Quarantine sa lahat ng mga biyaherong palabas ng bansa at mga turistang papasok galing sa mga bansang may mga reported Zika virus cases gaya ng South America, Africa at ang Singapore. Ang bansang Singapore, Hong Kong, ang bansang Malaysia, Indonesia at Thailand. Ito po ay maaaring kalimitan ay dito pumapasok at dito dumadaan din ang ating mga biyahero na maaaring mahawa ng sakit ng Zika. Bukod sa thermal scanners at health declaration checklist ay may ipinamimigay ngayon sa mga papasok at lalabas sa bansa na Zika Travel Advisory. Palagay doon kung ano ang gagawin ng isang biyahero bago umalis ng Pilipinas at kung siya ay dadaan o tutungo sa bansa na apektado ng Zika. Kinumpirma rin ng kagawaran na wala pang naitatalang kaso ng Zika sa mga OFW na nasa mga bansang may kumpirmadong kaso ng virus. Samantala, bukod sa Zika virus ay patuloy pa rin ang pagmumonitor ng kagawaran at Bureau of Quarantine sa mga biyaherong galing ng bansang Middle East na may epidemya ng coronavirus o MERS-CoV. May nakatalagang DOH hotline at national hotline na maaaring tawagan ng ating mga kababayan para sa mga katanungan at ulat ng mga taong maaaring makitaan ng sintomas ng Zika virus. Nananawagan ng Department of Health at Bureau of Quarantine sa ating mga kababayan na makiisa, maging maingat at protektahan ang sarili laban sa mga lamok upang mapanatili na Zika virus-free ang Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Inuumpisahan na ng PNP Highway Patrol Group ang pagpaplano sa pagsasaayos ng traffic sa buong Metro Manila. Ngunit sa kabila nito ay nais pa rin nilang agad na maaprubahan ang pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Puspusan ang isinasagawang meeting ng mga kasapi ng Interagency Council on Traffic. Ito'y upang plantsahin ang mga nais na baguhin at ipatupad sa pagsasaayos ng traffic sa Metro Manila na tinatawag nilang Phase 2. Base sa structure at manning na ginawa ng grupo para sa Metro Manila area. Ang Task Force Commander ang mamamahala sa Phase 1
mayroon itong itinalagang supervisor na mamamahala sa kahabaan ng EDSA, mabuhay lanes at arterial road. Ang Phase 2 naman ay pamamahalaan ng Area Traffic Commander at nasa ilalim nito ang mga commander sa bawat traffic zone tulad ng Central, Northern, Western, Eastern at Southern area. Ayon kay HPG Director Police Senior Superintendent Antonio Garjola, ang gagawin nilang pagsasaayos sa traffic sa buong Metro Manila ay mapapabilis kung agad na maipatutupad ang emergency power on traffic ng Pangulo. Aniya, mahirap magtagumpay sa laban sa traffic kung may mga local government executives na tututol, lalo na kung taliwas ang gagawin nilang pag-aayos sa kanilang ordinansa. I cannot just enforce on a particular area without the concurrence because there are still existing ordinances from the local chief executive, local government units. So dapat ma-synchronize natin to kasi mahirap kumumpas na sintonado. Diba? Ibig sabihin baka it will create animosity, it will create differences from the local government, from the other agencies. Kinumpirma din ni Garjola na pumayag na si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na ilagay sa ilalim ng kanyang pamamahala ang lahat ng miyembro ng PNP Traffic Management Division sa Metro Manila. That will be used by the IAC on the implementation of Phase 2 dahil malakihan na to eh. Kailangan natin dito malaking personnel, human resource. Dagdag pa ng opisyal, hindi sila magmamadali sa pagpapatupad ng Phase 2 dahil ang importante sa ngayon ay ang maayos na koordinasyon at pagpaplano. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Ikinagalit ng ilang residente sa kahabaan ng Road 10 sa Maynila ang isinagawang clearing operations ng lokal na pamahalaan sa nasabing lugar. Ito ang balita ni Victor Cosare. Naging target ng clearing operations ng Task Force Manila Cleanup ngayong araw ang kahabaan ng Road 10 sa Maynila. Kinumpiska ang mga gamit na itinambak ng mga residente sa mismong kalsada. Kasama rin sa mga inalis ang tindahan at maliliit na kainan na nasa mismong kalsada na nakapwesto. Ang maliit na kubong ito, tinanggal din. At maging ang outpost ng barangay ay hindi nakaligtas. Ito pong nakikita atin 6 lanes po ito eh. Kaya natin pinapaluwag. Ito po yung nagli-link sa Caloocan and Nabotas. Makikita nyo, pag napaluwag po natin ito, mapapabawasan po ang trapiko dito. Pinagbabaklas din ng grupo ang extension sa mga bahay na nakakasakop na sa mga bangketa. Subalit hindi nagustuhan ng ilang residente ang hakbang ng lokal na pamahalaan dahil hindi man lamang sila binigyan ng abiso upang kusa na lang sana nilang nailigpit ang mga gamit. Ang pagkaalam kasi ng iba, October pa. Kaya pinabisuhan po natin lahat ng barangay dito sa kabaan nito. Yung mga lugar na nalinis namin, sana wag na silang bumalik. Yun ang pakiusap namin. Ayon sa pinuno ng task force, pagkatapos malinis ang lugar, babantayan na ito ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan. Isa naman sa hamong haharapin ng grupo ay ang pag-alis sa mga barong-barong sa mismong kalsada. Apila ng mga naninirahan sa naturang mga bahay, bigyan muna ng malilipatan bago sila paalisin sa lugar. Pero nangako naman sila na bago sila gumawa ng ganyan na magtanggal ng tao. Kasi yung iba nakakuha, yung iba wala. Di ba unfair naman yun? Dati nang naalis sa lugar ang mga bahay, subalit makalipas ang ilang panahon, balik kalsada uli ang mga residente. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Manila. Pinaiimbestigahan ngayon sa Senado ang napaulat na 200 million peso Hajj passport scam kasunod ng pagkakahuli sa mahigit 100 Indonesian nationals na gumagamit ng peking Philippine passport. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Naghain ng resolusyon si Senator Nancy Binay sa Senado para tignan ang naging anomalya sa pag-i-issue ng Philippine Hajj passport sa mga foreigner. Ayon sa Senadora, nagkaroon ng risk sa seguridad ng bansa dahil sa banta ng terorismo. Kamakailan lang ay pinagbawalan na ng Bureau of Immigration o BI na lumabas ng Pilipinas ang 177 na Indonesian na nakapasok sa bansa dahil sa Philippine Hajj passports. Ayon kay Binay, umabot sa 200 million pesos ang naibayad ng mga Indonesian
para sa mabilis na pagproseso ng passport. Dahil dito kailangan anya tignan ng Senado ang pagkakadawit ng government officials at employees sa maituturing niyang korupsyon sa loob ng Bureau of Immigration. Samantala, sinabi naman ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose na na-turn over na sa kanila ang mga nasabing passport. Iniimbestigahan na rin nila ang naging anomalya at tinitignan ng posibleng kaso na maaring maisampa sa mga mapapanagot dito. The passports have already been turned over to the DFA. We already have them. And the 177 Indonesians, we have already turned over their custody to the Indonesian embassy, while the immigration is continuing the processing for their eventual deportation. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Umaabot na sa 6,000 ang lumikas na mga residente sa Sulu dahil sa opensiba ng militar laban sa Abu Sayyaf Group. Target naman ng pamahalaan na alisan ng armas ang Abu Sayyaf at iba pang armadong grupo upang maihatid na maayos ang serbisyo ng pamahalaan sa Hulo. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nasa 7,000 na ang tropa ng militar sa Hulo-Sulu sa pagpapatuloy ng opensiba laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Brigadier General Restituto Padilla. Ito na anya ang pinakamalaking deployment ng AFP sa kasaysayan ng bansa laban sa ASG. Ayon kay Padilla, target ng pamahalaan na maging maayos ang paghahatid ng serbisyo sa mamamayan ng Hulo-Sulu. Ngunit hindi ito maisasakatuparan kung patuloy ang pamamayagpag ng mga bandidong grupo at iba pa na hindi naman otorisadong magdala ng armas sa probinsya ng Sulu. Dinudukot yung midwife, dinudukot yung nurse, pinapatay. Hindi po talaga magiging kampante na magdala ng serbisyo dyan yung mga civil servants natin. Dahil out of fear, hindi nila sigurado na safe sila at hindi nila sigurado na makakabalik sila ng buhay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Padilla, ang militar ay nakahandang magbigay ng seguridad. Ma-address na natin yung pag-deliver ng services paunti-unti dahil yung level of confidence, yung safety consciousness ng ating mga civil servants ay babalik paunti-unti. Naging kalakaranaan niya ng mga Abu Sayyaf na ang kanilang nakokolektang ransom payments mula sa kidnapping ay ipinaparti pa sa mga mamamayan o LGU sa Sulu. Dahil dito nagkaroon ng supporters ang bandidong grupo. So in that context, nabili na po nila yung loyalty ng mga kababayan natin. Maingat na inaalam ng AFP sa pakikipagkoordinasyon sa mga pulis kung may humalong miyembro ng Abu Sayyaf sa mga nasa evacuation center o mga taga-suporta nito. Kung sila po ay nagbaba ng armas at humalo po at humabilo sa mga nasa evacuation center, identified natin at may mga warrants of arrest yan, pwede nating kunin at arestuhin. Ayon kay General Padilla, lahat ng kanilang hakbang sa Sulu ay alinsunod sa mga umiiral na batas sa bansa, lalo't wala namang ibinabang martial law sa nasabing lugar. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. at 75 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Ilang bahagi ng Florida isinailalim sa state of emergency dahil kay Hurricane Hermine. Labor Secretary Silvestre Bello III at Welfare Officer Angel Cruz Jr. nagpaliwanagan ukol sa reklamo ng mga stranded OFW sa Jeddah, Saudi Arabia.
Balik ang Ito ang Balita. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba magiging weather natin ngayong weekend? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Well, na-expect pa rin natin na merong bahagyang epekto itong southwest monsoon o habagat at sa ilang lugar sa Luzon. Pero ayon sa Pag-asa, hindi na ito masyadong malakas, magkakaroon lamang ng mga pag-ulan sa ilang lugar, lalo na dyan sa may Ilocos region. But yung ating weekend, expect natin pwede na mga pumunta sa beach yung ating mga kasangbahay, lalo na dyan sa may area ng Morong Star Beach Resort, ay maganda ang magiging lagay ng panahon. At by next week, ay titingnan natin kung meron naman bagyong muling mabubuo at makaka-apekto sa ating bansa, Atty. Nerch. Yan, mukhang tuloy na ang pagmumorong star ni Thalia. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po nga tinatawag natin ng southwest monsoon o habagat na nakakapekto po ngayon sa may area ng northern hanggang sa central Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Ilocos region, kasama na rin po yung mga isla po ng Batanes at Babuyan Group of Islands, makakaranas po dyan ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies, pero magkakaroon din po ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Tuigaraw at Puerto Princesa City hanggang 32, samantalang sa Baguio po 15 to 20 degrees Celsius. Medyo bumababa na po ang temperatura sa may area po ng Baguio. Samantala, ang Visayas area ay magiging maganda po ang lagay ng panahon, pero yung pong area ng Panay at Negros Island, magkakaroon po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City at sa may Tacloban hanggang 33 degrees Celsius ang posible pong maitalang temperatura bukas. Sa may Metro Cebu, medyo malinsangan po hanggang 35 degrees Celsius. Buong Mindanao po ay magiging maganda rin ang lagay ng panahon, pero yung pong Zamboanga Peninsula area ay mas malaki po ang tsansa na magkaroon po dyan ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City at dyan po sa may area ng Metro Davao, maging Zamboanga City o generally buong Mindanao, maaari pong pumalo sa 34 degrees Celsius ang temperature bukas. Samantala, ang ating pong sunrise 5:44 a.m. atin naman pong sunset 6:07 p.m. Yan ang ating mulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na namala. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Isinailalim na sa state of emergency ang ilang bahagi ng Florida sa Amerika bilang paghahanda sa Hurricane Hermine. Samantala, binawi na ang tsunami alert sa New Zealand makaraan yanigin ng magnitude 7.1 na lindol. Ito ang balita ni Marife Miranda. Sa Amerika, isinailalim na sa state of emergency ang 51 county sa Florida bunsod ng pagtama ng Hurricane Hermine. Ang bagyo ay naasahang tatama sa Northern Atlantic Coast ng Florida. Biyernes ng gabi rito sa Amerika, dala ang hangin na aabot sa 120 kilometers per hour. Kanselado na rin ang pasok sa mga paaralan sa 20 county, kabilang na ang Georgia at North at South Carolina. Ayon sa National Hurricane Center, si Hermine ay magdudulot ng mga matinding pag-ulan, pagbaha at storm surges. Nagsimula ng maglatag ng may 30,000 sandbags sa coastline ng state capital na Tallahassee. Ang Hurricane Hermine ang unang bagyong tatama sa Florida pagkatapos ang mahigit 10 taon. Huling bagyong naranasan sa Florida ay ang Hurricane Wilma noong 2005. Samantala, nag-imbak na rin ng pagkain at maiinom ang ilan sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Florida dahil sa paparating na hurricane. Ang paghahandang ginawa namin dito ay unang-una, maganda na kami ng mga emergency kits gaya ng tubig, pagkain, mga canned foods, mga gasolina, battery charges para pagsakal nagkaroon ng emergency. At sa New Zealand, binawi na ng mga otoridad ang evacuation order at tsunami warning sa baybayin ng bayan ng Gisborne makaraan ang naramdamang magnitude 7.1 na lindol kaninang umaga. Naitala ang sentro ng lindol 130 kilometers mula sa hilagang silangan ng Te Araroa sa North Island.
Pinayagan na ring makabalik sa kani-kanilang tahanan ang mga apektadong residente, subalit binababalaang umiwas muna sa pagpunta sa mga beach dahil sa mataas na mga alon. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue, Houston, Texas. Nagpahayag naman na sentimiento si Welfare Officer Angel Cruz Jr. hinggil sa pag-recall sa kanya sa pwesto kasunod ng mga reklamo ng stranded Filipino workers sa Saudi Arabia. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Masakit po sa akin na pagbintangan na nagbebenta ng babae. Wala pong dahilan para mangutong pa ako at magbenta ng babae. Ang gusto ko lang sana ay bigyan muna niya ako ng pagkakataon makapagpaliwanag. Ito ang sentimiento ni Ginoong Angel Cruz Jr., ang welfare officer ng Konsulado ng Pilipinas sa Jeddah, kaugnay sa mga reklamo ng ating mga kababayan sa Jeddah, Saudi Arabia laban sa kanya. Giit ni Cruz, sana ay binigyan siya ng pagkakataong makapagpaliwanag kaugnay sa issue upang nalinis niya ang kanyang pangalan. Reaksyon nito ni Cruz sa naging pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa programa ni Kuya Daniel Razon sa umano'y kapabayaan ng mga kinatawan ng embahada at konsulada sa problemang kinakaharap ng ating mga kababayan sa Saudi Arabia. Ayon kay Secretary Bello, hindi sa kanya galing ang mga akusasyon laban kay Ginoong Cruz. Hindi naman ako magsasabi ng gano'n, Kuya Daniel. Kulang mga ganong reklamo. Hindi lang naman kay Mr. Cruz Marami akong natatanggap ng mga pinag-abuso at pinagsasamantala ng kanilang posisyon. Ayon sa kalihim, walang dahilan upang maghinanakit si Ginoong Cruz dahil hindi rin siya ang nagdesisyon upang i-recall ito at ang kanyang mga kasamahan. Kasalukuyan na rin anyang pinaiimbestigahan niya ang reklamo upang malaman ang totoong mga pangyayari. Kung ginagawa mong trabaho mo, walang problema. If you can tell me and prove to me that you're innocent, I will accept it. Hindi kita tinanggal sa trabaho, Mr. Cruz. I have to give you due process bago kita bigyan ng anumang desisyon. So huwag kang mag-alala. Kung malinis ka, no problem. You will be cleared. But if you have problem, kung mayroong mapatunayan, then you have to face the consequences. Iginiit ng kalihim na ang prioridad niya ay ang problema ng ating mga kababayan na matagal nang nagtitiis sa panggigipit ng kanilang mga amo bilang bahagi ng kanyang tungkulin at hindi ang kung ano pa mang issue. Nangako ang kalihim na nakahanda siyang makinig sa paliwanag ni Ginoong Cruz oras na ito'y dumating sa Pilipinas sa Oktubre. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Naiuwi na sa Pilipinas ang mga labi ng isang OFW na nasawi sa Saudi Arabia kamakailan matapos na idulog ng kanyang kapatid sa programang serbisyong kasangbahay ng UNCV ang agarang pagproseso sa paghahatid nito pabalik ng bansa. Ito ang balita ni Joan Nano. Pasado 3:00 ngayong hapon nang mai-release ng Fairpags ang box na naglalaman ng mga labi ni Michael De Leon. Si De Leon ang nasawing OFW sa Yanbu, Saudi Arabia noong July 28 na inilapit sa programang serbisyong kasangbahay ng kanyang kapatid na si Mildred Hernandez para maiuwi na sa Pilipinas. Batay sa naging salaysay ni Mildred, inabisuhan sila ng mga katrabaho ni Michael na nasawi ang kanyang kapatid sa kanyang trabaho. Si Michael ay isa sa mga empleyado ng Al-Yamama na kabilang sa mga malalaking kumpanya sa Saudi Arabia na kilala sa larangan ng trading at construction. Sinasabing nawala ng control si Michael habang ginagamit niya ang isang angle grinder at aksidente itong napadikit sa kanyang katawan. Ayon sa kwento ng kanyang mga kasamahan, isinugod siya sa 3 ospital, subalit pagdating nila sa huling ospital ay idineklara na itong dead on arrival dahil sa severe bleeding mula sa mga sugat na tinamo nito. Nang mabalitaan ni Mildred ang sinapit ng kanyang kapatid, agad siyang nakipag-ugnayan sa OWA Calamba Branch at sa Department of Foreign Affairs para sa claims at agarang pagpapauwi sa labi nito. Subalit tila naging mabagal ang pagpoproseso ng DFA at makailang ulit din siyang tumawag sa mismong legal affairs ng employer ng kanyang kapatid at sinabi sa kanila na hindi pa rin maipapadala ang bangkay ng kanyang kuya dito sa Pilipinas dahil hinihintay pa rin ang police at hospital report.
August 19 nang magpadala ng email sa programang serbisyong kasangbahay si Mildred para sa pagpapauwi sa mga labi ni Michael. Agad na nakipag-ugnayan ang serbisyong kasangbahay sa Jeddah Consulate Office upang maasikaso ang paghahatid sa Pilipinas ng katawan ng OFW. We forwarded the information that we've got from you, and of course yung communication na yan, lahat ng information pinarating na po namin yan sa Consulate General in Saudi Arabia. Bukod sa kanyang mga kapatid, naulila ni Michael ang kanyang asawa na may kapansanan at 2 anak. Kanina naging emosyonal ang buong pamilya nang ilabas na ang cargo na naglalaman ng labi ni Michael. Nagpaabot naman ng labis na pasasalamat si Mildred sa UNTV at sa lahat ng mga bumubuo ng programang serbisyong kasangbahay sa tulong na ibinigay sa kanilang pamilya. Napakalaking tulong po ng UNTV dahil kayo lang po talaga yung media na unang tumulong sa amin. Although naisabi ko sa ibang channel, pero malaking pasasalamat po namin lalo sa Diyos dahil natugunan po ni Kuya Daniel Rason yung pakikipag-usap kay Vice Consulate Alexander Estomo. Malaking bagay na po sa amin yun na mapansin po yung bangkay ng kapatid ko at mapaiuwi din po ng maaga. Ilang araw na ibuburol si Michael sa kanilang bahay sa Calamba, Laguna at nakatakdang ilibing sa September 6, araw ng Martes. Joan Nano para sa Serbisyong Kasangbahay. Iba't ibang problema naman ng ilan sa ating mga kasangbahay na dumulog sa himpilan ang nabigyan ng solusyon ng programang Serbisyong Kasangbahay sa tulong ng ating partners in public service. Ito ang balita ni June Soriao. Bumalik sa himpilan ang isa nating kababayan upang magpasalamat dahil nakuha na niya ang kanyang birth certificate ng mas maaga kaysa sa itinakdang schedule ng Philippine Statistics Office. Sa tulong ng Diyos naman, natulungan ako dito sa UNTV, kaya nagpapasalamat ako ng sobrang pagpapasalamat. Unang-una sa Diyos at saka kay Brad Elliot, kay Eli Soriano at saka kay Kuya Daniel Rason. Dapat September 8 marirelease, pero Kuya Daniel, sa September 8 makukuha ko na yung passport ko. Pasalamat din naman tayo sa kanila. Sila din naman huy umaksyon, kumbaga naka-intervene lang tayo ng kaunti para po mapaalalahanan naman sila. Si Aling Alita ay lumapit sa Action Center noong nakaraang linggo upang mapabilis ang pagkuha ng birth certificate dahil kailangan niya ito sa pagpoproseso ng kanyang pasaporte upang mapuntahan niya ang anak sa Abu Dhabi na kapapanganak pa lamang. Samantala, problemang medical naman ang dinulog ni Maricel Montilla ng Quezon City. Inilapit niya sa programa ang kanyang 72 anyos na ina na 1 taon nang may bukol sa kilikili na sinlaki na umano ng santol. Ito naman ay idudulog na din natin sa atin dito sa De Los Santos Medical Center. Itong isa sa mga kapartner natin sa public service. Specifically, nakakausap natin palagi ho dyan si Dr. Nilo De Los Santos, yung kanilang medical director, at mag-schedule na tayo para madala mo si nanay. Si Mang Alfredo Sorilla Jr., 63 taong gulang naman, ay nagkaproblema sa housing loan. Nilagay na ako sa acquire asset, tapos binigyan po ako ng ITP, yung pang invitational to purchase. So yung 156,000 na balance nyo? Hindi, 156 na total price. Bali ang balance ko na lang doon ay 56 dahil sa 16 years ng hulog ko, bali 100,000 lang po yung nababayaran. So ngayon ho na 56 na lang dapat yung inyong balance. Balance sa principal balance. Pero ino-offer sa inyo ngayon na bilhin ninyo? Ganon? Hindi, ino-offer ko na panibago, back to zero le. Bali, price selling mo nilang yun ay 312,000. So balik na naman doon? Back to zero nga. Agad namang inilapit ng programa ang problemang ito ni Mang Alfredo sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC sa pamamagitan ni Attorney Paulo Salvosa. Pakikisuyo lang ho kami, Attorney, at bigyan ho namin ng assistance po dyan sa inyo. Pakitulungan nyo naman po kami. Opo, at nagpapasalamat din po kami na dinala nyo rin po to sa attention namin. At least ngayon, makakausap na po namin. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Isang World War II shipwreck sa isang isla sa Palawan ang dinatagsa ngayon ng mga diving enthusiast. Ito ang balita ni Brian Evangelista.
Higit nang itinanghal ng Travel Leisure Magazine, isa sa mga world's most prestigious travel publication, ang Palawan bilang world's best island noong 2013 at ngayong 2016. Nasa ika-6 na pwesto ang Cebu, pang-5 ang Santorini ng Greece, pang-4 ang Waikiki ng New Zealand, pangatlo ang Ischia ng Italy, pangalawa ang Boracay at nasa number 1 spot ang Palawan. Ang pinagbatayan ay ang Splendor White Beach dito, magnificent rising mountains ng Palawan at world's famous wonder of nature na 5-mile-long underground river at ang mayamang marine life ng World War II shipwrecks. Tulad lang ng aming pinuntahan, gamit ang UNTV drone, mas mamamalas mo ang breathtaking view ng matatayog na black limestone formations na matatagpuan sa east side ng Mahalon Island ng Busuanga, kaya tinaguriang The Black Island. Dahil nyo ng Coron Palawan, huwag kakalimutang pumunta sa Black Island kung saan matatagpuan pa natin ang isa pang shipwreck na pwedeng mag-dive, ang Nanshi. But she sits nice upright on her keel in sandy bottom. Visibility typically is clearer there because we are a little bit out of the island. And so photographers and for people that want to see the whole ship in one go, that's the chance to dive the Nanshin Maru. Ang Nanshin Maru ay 50 meters long Japanese tanker na perfect wreck para sa mga dive beginners at underwater photographers. And first a little bit a claustrophobic feeling, but after a while you really enjoy it and love it. So the dives are super suspensive. There's a lot of suspension on it. It's extreme exciting. Matapos mag-dive, maaari namang maligo sa blue crystal clear water dito at magkayak sa napakaganda at maaliwalas na tanawin dito sa Black Island. Upang maging hassle-free ang inyong bakasyon dito sa Black Island ng Palawan mula airfare, accommodations at tour packages, maring magpatulong sa aming ultimate travel companion, ang ERC Travel Services na matatawagan sa 0947-393-0393 o kaya sa kanilang official Facebook page. At syempre, bago lisanin ang isa na namang wonders of creation ng May Kapal, sinamantala muna naming magpakuha ng litrato for our unforgettable expedition. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Busuanga, Palawan. At yan ang ating mga balita sa entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia. We're happy weekend sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Thalia. Pero bago tayo po umuwi at tumahak sa traffic, no? Tingnan natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras nito mula sa EDSA PhilAm. Itong balita ni Monokson Live. Mon, go ahead. Yes, Attorney Rez, bigyan muna natin ng gabay itong ating mga kababayan, lalo na yung mga uuwi ng probinsya dahil weekend na nga, para po sila na may huwag maabala, lalo na't medyo nagkakaroon na ng pagbagal sa daloy ng mga sasakyan, partikular sa EDSA. Silipin natin dito sa area na ito ng PhilAm. Dito sa may EDSA PhilAm, nagkakaroon na po ng konting delay, lalo na po sa mga kababayan po natin na dadaan po dito sa may area na ito papunta po sa may Quezon Avenue. Dahil itong service road, EDSA Quezon Avenue, mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Medyo nagkakaroon na po ng kaunting build-up dyan po sa kanto ng Quezon Ave. Doon naman po sa mga didiretso po pa southbound, ang area po ng Cubao ngayon ay medyo mabagal na rin ang flow ng traffic. Yan po ay hahangga dun sa may area po ng Campo Crame at hanggang makarating po kayo ng Ortigas. Pero itong Ortigas flyover, maluwag po yan hanggang kayo makarating ng Mega Mall. Subalit mabagal po muli pagdating naman po dyan sa may area ng Mandaluyong hanggang makarating po kayo ng Orense sa may Makati. Tuloy-tuloy po dyan sa may Buendia at sa may Ayala. Sa mga babalik naman po ng QC magmula po sa Pasay area, ito pong pagbaba pa lamang ng Magallanes Interchange ay mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Moderate to heavy po hanggang sa may area ng Ayala, Buendia, kasama na rin po ang area ng Mandaluyong, partikular itong Boni at hanggang sa may crossing. Medyo maluwag po ang area ng Mega Mall, subalit mabagal pong muli pagdating po ng area ng White Plains. Bibilis lamang po ang northbound lane ng EDSA pagdating po natin dyan sa may area ng NEPA Q-Mart at dito po sa may area ng North Ave hanggang makarating po kayo sa may Muñoz. At bago magpaalam, traffic advisory po mula sa DOTC at sa MMDA sa Sabado po mula po alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ay iwasan po natin ang lugar po ng EDSA southbound dyan po sa may TAF.
kasama na rin po itong area ng Pasay at kasama na rin po yung linggo po. 12 midnight to 3 a.m. at 1 p.m. to 6 p.m. ng araw po ng linggo. Dahil ang gagawin po ngayon dyan ay magkakaroon po ng unloading and assembly po ng 4 na bagong light rail vehicle. So yung 8 natin na tren na nasa atin ngayon ay madadagdagan pa ng 4. So yan po ipinangako ng DOTR na kada buwan sana ay magtuloy-tuloy na ang pagdating po ng mga bagon mula po sa China. So inaasahan po natin na tuloy-tuloy na yan at makaginhawa naman dun sa ating mga commuters everyday na nakakaranas po ng medyo siksikan dyan kapag sumasakay po sila ng MRT. Paalala sa ating mga kababayan, wala pong number coding kapag weekend. Pero pagdating po ng araw ng Lunes, lahat po ng sasakyan ng plate number nagtatapos sa 1 at 2, bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan ang ating traffic update at advisory. Balik sa iyo, Atty. Reg. Happy birthday at maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa EDSA PhilAm. Yan, medyo mahirap na naman umuwi. No? Dahil napaka-traffic. Pasensya. Kaya isipin na lang natin, pumunta na lang tayo sa Busuanga katulad ni diba? Ni Brian. Ang ganda. Di pa sasaat, but makakarating ka rin sa destination. Diba? Ayan, happy weekend mga kasambahay at yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.